Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Precious Lord Jesus, we believe your word. And you said in Mark 9:23, because we believe, all things are possible to us. And you said in John 11:40, because we believe, we will see your glory. We are ready, Father God, to demonstrate your great power and glory in this country. The Republic of the Philippines, the most richest, blessed nation in the world. And not only in your nation, but around the world. For the time of prophetic fulfillment is happening now. And the greatest Holy Spirit invasion is taking place continually. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Thank you for your great faithfulness. And thank you for your word that is settled in heaven forever, that is written in our heart, bearing fruit. Because you alone are worthy. You alone are worthy. So worthy. So receive all the glory, receive all the honor, and receive all the praise. At ang lahat ng hindi nagkakasakit at magpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman ay sama-samang magsabi ng Amen. So ano po yung inyong naunawaan sa narinig niyo pong panalangin? Dahil ang Diyos, ang dakilang manggagamot, ay nakatira sa atin, kaya tayong lahat ay hindi pwedeng magkasakit. Bakit hindi po tayo pwede magkasakit? Dahil lang Diyos ay hindi tinatabla ng sakit. Siya po yung ating naging immunity. Siya po yung ating naging immortality. Siya po yung ating naging kalikasan. Siya po yung ating naging katauhan. Siya po ang kabuuan ng ating buhay. At yun po yung kagandahan ng biblical authenticated Christianity. Kaya dapat hindi niyo po siya kinakalimutan. Dapat aware po kayo sa bagay na yan. Ang Diyos po'y kasama niyo. Tulog kayo o gising, siya po'y nakatira sa inyo. Kaya hindi po tayo nagagambala, nababalisa at nag-aalala alamang pong nagaganap sa mundo. Sapagkat si Jesus pong nakatira sa inyo, sa akin, sa ating lahat, ay higit na makapangyarihan sa lahat ng gawa ni Satanas sa ibabaw ng lupa. Kaya ang atin pong awareness, understanding, at pamumuhay kagaya niya, magdadala po sa atin sa perfect peace 24/7. Magdadala sa atin sa pamumuhay na puno ng kagalakan. Yes, kahit ang mundo po ito matangis. Ito po ang magiging daan upang tayo po'y manatiling masagana sa gitna ng economic crisis at economic destruction ng buong mundo. Na-approve niyo na po sa atin yan na maraming ulit. At ang pinaka-latest po ay yung nakalipas pong laying ng Antichrist, yung pong COVID-19. Ang Yesai Shield ay pinutotohanan ng Diyos na sinasamahan niya. Maraming churches sa bansang ito at buong mundo ay sarado, tayo po'y bukas. Marami mga pastor at bishop sa bansang ito at buong mundo ay nagkasakit. Marami rin pong namatay. Maraming churches ay naghirap. Hanggang ngayon po ay hindi nakakabangon. Pero tayo, pinayaman ng Diyos, exempted sa gawa ng Antichrist sa COVID-19. Hindi lang po yun. Lahat ng may COVID-19 na pinag-pray ni Tate Apostol, lahat ay pinagaling ni Jesus.
At ang ating pong gawain ay ongoing, tuloy-tuloy. Kaya napakaganda na lagi po tayong aware. No? We don't forget not once na ang Diyos nakatira sa atin. Ito po yung magdadala sa atin sa isang mapayapa, mahinahon, matahimik, matalino, at mature na pamumuhay sa Diyos. Ito po yung nagiging bunga ng katotohanan. Siya po na nakatira sa atin, na ating Diyos, Panginoon, magagamot, tagapagpasagana at tagapagligtas ng ating buhay, ang may kontrol ng buhay natin. Isn't that so good to hear? So wonderful to understand. So glorious to comprehend. God in us, Christ in us, the hope of glory. Amen. God in Christ, Christ in us. Do you see that? Kaya ang pagkakaiba po natin sa maraming fellowship at ministry, ito. They represent Jesus. We not only represent Jesus, we reveal Jesus. Ano pong pagkakaiba ng salitang they represent Christ and we reveal Christ? Anong pagkakaiba nun? Marami. Yung representation po ay nagaganap sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, pagpapaliwanag ng Christology, pag-expound ng mga preaching about the Lord. But they don't see the Lord in them, even though they preach the Word. Pero pagdating sa atin, hindi po siya ganon. We reveal the Word, the living Word. Kapag tayo po yung nagsishare, nangangaral, because we reveal the living Word, when we preach the written Word, it becomes life to them. At sila po yung naliligtas, gumagaling, lumalaya, napapagpala, nababago ang buhay, at nagiging kagaya ng Panginoong Hesukristo. Because they only represent Christ, they don't heal the sick. They keep praying for the sick. Pero kadalasan, hindi rin po gumagaling ang mga may sakit kahit sila po yung nagpipray. Ano po ang pagkakaiba sa atin? We reveal Christ. We don't just pray for the sick. We heal all the sick. Kaya kung inyo pong babasahin ang Matthew 10:8, hindi sinabi ni Jesus doon na pray for the sick. Ang sabi niya, heal the sick. Yung ginagamit po nilang attitude o manner that they pray for the sick, kadalasan hindi po siya nagbibigay ng assurance na yung ipapapray ay gagaling. Unang reason, yung nagpipray, hindi living like Jesus. Nagtuturo lang ng salita ng Diyos, nangangaral, theologian lang. Author ng maraming libro, professor sa Bible School, may doctorate, may divinity. Walang power. Ikalawa, walang faith. Lalo na kung ipapag-pray, patay. So wala silang faith na mabubuhay yun. At yung pong nakakalungkot, binabasa nila ang Word of God, tinuturo, but they don't believe that. Especially inutos ni Jesus. Yun po yung so grieving sa Diyos. Kaya marami pong theologian, scholar, may doctorate, may divinity, at author ng mga librong tinitinda sa mga bookstore, hindi po pinapaniwalaan yung sinasabi ni Jesus. Kanya tinuturo nila ang salita ng Diyos.
It's so shocking to hear, but that is true. At dahil hindi po nila magawa na linisin yung ketongin, pagalangin ang lahat na may sakit at karamdaman, buhayin yung patay, magpalayas ng mga demonyo, kaya ang sasabihin nila, ay nako, yung mga himala, nakalipas na yan. Ang pwede lang gumawa niyan, si Jesus lang at mga apostel. Sa panahon natin ngayon, alipas na yan. Kita niyo pong blasphemy sa Diyos yan. That is the devil's doctrine. That is a great lie. Marami pong sagot na pwedeng isagot, pero isisimplify na lang po ng tatay. Paano wala na pong himala? At paano ang mga apostol lang po ng nakalipas na panahon ng pwedeng gumawa nun? Kung si Jesus na nakatira sa kanila, siya rin Jesus na nakatira sa atin. Yung Diyos na nakatira sa kanila, siya rin Diyos na nakatira sa atin. Hindi siya nagbabago. Kaya kung hindi siya nagbabago, tuloy ang oras ng himala. They understand that. Ayan po yung reason. Kaya yun naman pong seeker ng miracles, those people who want to be healed, nagiging kaawawa. Kasi sincere sila na gustong gumaling. Pero hindi naman sila nakakaranas ng kagalingan. At alam niyo pong ibig kong sabihin, kasi naranasan niyo yan na wala pa po kayo rito. Napakarami na nag-pray. Naubos na yung mga albularyo sa bansa natin, mga espiritista. Nagaya yung isa pong galing ng Sikihor. Lahat na po ng mga so-called na powerful na espiritista, albularyo sa Sikihor, nagpa-pray siya. Sabi niya po sa istorya niya, 150,000 yung baon niya. Galing siyang Cebu patungong Sikihor para magpa-pray sa mga ito. Naubos na po yung 150,000 niya. Nakakabayad. Iba't ibang mga espiritista. Hindi po pare-parehas yung singil Yung iba, ang singil, 50,000, depende po sa kanilang category. Parang sundalo kasi, may general, may colonel, may major, may lieutenant, may captain, may sergeant. So, yun po yun. Yung iba naman, medyo mababa ang rating, 30,000 yung bayad. Yung iba naman, 20, yung iba 10, yung iba, kahit na 200, okay na. May pambili lang ng sigarilyo yung albularyo, tsaka pambili ng tuba. Kawawa po siya. Nakarating po siya kay tatay sa oras ng himala. Wala po siyang binayad kahit siyang pera. Lahat po ng salot sa katawan niyang mahirap pong i-memorize sa dami. Pinagaling ni Jesus lahat. Kaya dapat lagi kayong nasa pananampalataya, mga anak, mga minamahal, living like Jesus Church. Kinakailangan yung faith nyo po ay nakakunik kay Jesus araw at gabi. Kasi walang imposible sa Kanya. Inaantay niya lang tayong maniwala na kaya natin to. Inaantay niya lang tayong manampalataya na walang mahirap sa Kanya. Inaantay niya lang tayong sumunod sa salita niyang humayo. Magpagaling, mangaral, magturo, at ipanalangin ang mga may sakit na punong-puno ng paniniwala, ng pananampalataya, ano man ang sakit nila, dahil ang dakilang manggagamot na nakatira sa inyo, silang lahat ay hindi baka sakaling gumaling, at kung gagaling ay kalahati lang, kundi silang lahat ay gagaling. Makakalungkot po na matagal na po nag-i-exist ang unbelieving church sa buong mundo, lalo po sa Amerika, sa Europe, sa Singapore, sa Asia, maging po sa bansa natin. Napakarami pong matatalino, magagaling, para sa kanila na magturo, mangaral, mga author ng libro. Tinuturo po nila ang Diyos po ay makapangyarihan. Kasi nababasa sa Bible head knowledge, spiritual knowledge, pero walang spiritual experience. Pero ang problema, hindi na nararanasan yung kamanghamangang kapangyarihan ng Diyos. At yung problema, hindi na naipaparana sa maraming sinalot ni Satanas yung kamanghamangang kapangyarihan ng Diyos.
At isang malaking dahilan yan kung bakit kailangang nakatayo ang Jesus is our shield. At isang malaking dahilan yan kung bakit niya tayo inilagay sa telebisyon, sa radyo, sa full blast, social network, evangelism, at yung platform ay full blast. At pinasulat na maraming libro tinatranslate sa iba't ibang language. At pinahayo si Tatay, tayong lahat, sa bawat barangay, sa bawat bayan, sa bansang ito at buong mundo, upang malaman ng lahat na si Jesus ay buhay at siya ang dakilang manggagamot. At siya ay nakatira sa ating lahat. Hallelujah! Amen. Kaya yung faith natin dapat nakakonect sa Lord. Yung pong hindi living like Jesus sa mga bishop at pastor, nagtuturo ng faith. Ang problema, pag may naganap sa kanilang pangit na bagay, yung faith nila napupunta roon sa pangit na bagay. Ang problema, pag may krisis sa mundo, dahil walang tingin na nanonood ng telebisyon, at basa ng dyaryo, dapat binabasa ng libro ko at pinapanood ng Oras ng Himala at saka yung ating Facebook page. Doon po napupunta yung faith nila. Kaya ang buhay po nilang lahat ay Ferris wheel. Alam niyo yung Ferris wheel? Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. At ang favorite po nilang kanta, alam niyo kung ano? Walang kakanta nito rito, ha? Gulong ng buhay. Okay lang naman kung ang kanta nila ay gulong ng buhay kung sila ay nagmamaneho. Ang problema, sila po yung nagugulungan. Nakakalungkot po yun. At sa dami po ng pinangako ng Panginoong supernatural supply and provision, and countless remarkable, unlimited miracles, hindi po nila nai-enjoy. It's so sad. Pero napakaraming librong sinulat, kalalaki ng Bible, ini-interpret pa yung preaching at teaching na yan, yung mga written word na yan sa Greek at Hebrew. But it's so miserable. They don't experience it. Alam mo ba ninyo na napakarami nagtuturo sa bansang ito, iba po yung nakatelevise pa. Sa buong mundo, alam po ba ninyo mga anak, mga minamahal? Pinakikita po dyan yung dami ng tao, yung ganda ng building, yung galing ng English, yung speaker. Pero siyempre hanggang doon na lang yun. Kasi pagdating sa pagdadala ng kasuotan, walang pwedeng tumalo kay tatay eh. Alam ba ninyong lahat? Nabukod yung kanila pong pangangaral ay napaka-iksi. O yung pastor ay kamay din ng kamay, yung bishop, pagkatapos niyang magturo. Alam niyo bang lahat na maliban ang Diyos ay mahayag sa kalagitnaan, ay sayang po ang service nila. Bakit sayang? Kasi po ang Diyos hindi lang itinuturo at pinag-uusapan. Ang Diyos po ay dapat nararanasan. At kung ang ministering ito ay hindi mamanifest ang glory ng Diyos, ay matagal na po itong sarado. Kasi it's useless. That is another religion. At hindi man po sinasadya ng mga bishop at pastor sa pulpito who they are, wherever they are introducing another religion and exercising another religious, spiritual, ritual exercises. Kaya napakahalaga na manalangin po tayo ng gusto, mga anak. Mag-ayuno kung ano yung kaya ninyo.
At patuloy na maging tapat sa ating mga first fruit tithes and offerings upang ang bansang ito at ang buong mundo ay makarating sa tamang tao, sa tamang turo at tamang ministeryo. Dahil hindi natin pwede ipagbakasakali yung kaluluwa ng mga kababayan natin. Alam nyo, kahit hindi po ako lumalabas, nasa bahay lang ako, laging lumuluha yung puso ko sa awa sa mga tao. Lalo na pag nakalabas po ako. Hindi ako lumalabas na walang Jesus paper. I always see to it. Consistently, with excellence. Kasi yun ang meaning ng faithfulness Sa bawat araw na ako ilalabas, saan man ako pumunta, sino man yung makakita ko at makasalamuha. Mahirap, mayaman, politiko, hindi politiko, celebrity, hindi celebrity, kilala o hindi kilala. Kinakailangan si Kristo makilala nila. Gaya po ng babae na agasan ng dugo sa Mark 5:25 hanggang 34. Napakagandang istorya. Yung ginasa niyo, hindi pwedeng hindi madudurog puso niyo sa awa sa Kanya at marirelate sa inyo yung kalagayan ng mga kababayan natin na maaaring kayo po na nagpunta rito may karamdaman o kayo pang nanonood ngayon sa buong Pilipinas at buong mundo sa ating live streaming. Bakit ko po sinabi yun? Kasi ang sabi po ron, naubos na po yung pera niya sa pagpapagamot. Sa napakaraming doktor, pero hindi po siya gumaling. Nakakalungkot po yun. At totoo po yun kasi sa panahon natin ngayon, ang dami pong multimillionaire, billionaire here in abroad. Hindi gumaling. Nangamatay po sila. Kaya kung sa pera ka aasa para ka gumaling, you're not wise. Hindi ka matalino. Kung sa pera ka aasa. Amen. Ubus na po yung pera niya, yung kabuhayan. Napakaraming doktor gumamot sa kanya, hindi siya gumaling. At hindi lang po yun. Ang sabi po ng Mark 5:25 to 34, lalo po siyang lumubha sa kalagayan. Lalo po lumala ang kondisyon niya. Amen. But praise God. Ang sabi po ng Mark 5:27, when she heard about Jesus, yun po ang simula ng pagkawasak ng gawa ng dyablo sa buhay niya. And we cry out your name, El Shaddai, God of praise, Lord Most High, Jesus Christ. We rely on your grace. Adonai, crown with praise. Lord Most High, Jesus Christ. And we cry out your name, El Shaddai, crown in praise. Lord Most High, Jesus Christ. We rely on
Jesus Christ. Amen. Nang marinig niya ang patungkol kay Jesus, yun po ang simula ng kalayaan. Kailangan makarinig po ang mga bata at matanda at lalaki at babae, ang buong Pilipinas, ng patungkol kay Jesus. Siya lang po ang tanging solusyon sa problema ng bansang ito at buong mundo. Wala na pong iba pang solusyon. Kailangan maging clear po ito sa buong ministry, sa body of Christ, sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo. Si Jesus lang po ang tanging solusyon. Apart from Christ, there is no other. He alone is the answer to the world's crisis. Napakaraming doktor gumamot, hindi gumaling, lalong lumala. Nauubos na yung pera, walang nangyari. Ako naniniwala ako, kung narinig niya agad ang patungkol sa Lord, nung unang araw na siya ay nagkasakit, hindi po siya maghihirap. Hindi maubos yung pera niya. Ako naniniwala ako kung narinig niya agad ang patungkol sa Lord nung siya po ay nagkasakit, hindi siya dadaan sa maraming mga doktor, iba't ibang kamay, iba't ibang diagnose, iba't ibang gamot, iba't iba pong proseso ang dinaanan niya. Why I say that? Kung kaagad narinig niya ang Panginoon, tapos po ang salot sa katawan niya. Why I say that? It is simply because ang faith na buhay sa puso niya. At yun po ang naging ground upang si Jesus po ay puntahan niya. Kaya nang marinig niya po na ang Panginoon ay nasa isang lugar, hindi po in-specify ng Bible kung saan po siya galing, kung gaano kalayo ang distansya na kanyang pinanggalingan patungo sa Panginoon. Ang sinabi lang po ng Biblia, siya po'y almost gumagapang sa kalsada. Dahil ang dugon tumatagal sa kanya ay parang fountain. At marami po nakapalibot sa Panginoon, libo-libo. Pero hindi po siya tumigil. Yung faith pong daladala niya ay unstoppable, immovable, undeniable. Halang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng baro ng Jesus. Makalapit lang ako kay Jesus. Ako'y gagaling. At kung ano po yung diniklara niya, kung ano po yung pinanampalatayanan niya, at in-expect niyang mangyari sa kanya, yun ang nangyari sa kanya. Yun po ang nature ng faith. Not only you believe that you will receive what you believe when you touch the Lord, when you come to the Lord, but faith is also speaking what you believe. Ang ino-confess niya po, hindi yung nararamdaman niya. Hindi yung dugong tumataga sa katawan niya. Kaya nga po siya mahinang-mahina eh. Kasi yung dugo sa katawan niya, almost ubos na. Sa original Greek, ang sabi po ron, yung dugong tumataga sa kanya, parang fountain. Alam niyo yung fountain, tuloy-tuloy po yung flow ng tubig. Yun po ang nangyari sa kanya. Amen. Naalala ko po si Nanay Ellen many years ago. Galing po ako sa isang service morning. Pag-uwi ko po ng bahay, marami pong tipak ng dugo doon sa sala ng tahanan namin. At si Nanay po hinang-hina. Kasi almost ubos yung dugo. Hanggang malagutan po ng hininga. Na pinag-pray natin si Nanay na buhay. Alam ko po kung ano po yung ibig sabihin ng mahinang katawan dahil sa dugong tumaga sa katawan ng isang tao. Kasi kahit saan ko ibiling yung leeg ni Nanay, yung kanyang kamay, walang lakas. Sumasabay lang po siya sa sitwasyon. Parang boneless dahil sa dami ng dugong nawala sa katawan. Yun po siya. Pero ang faith po niya ay mas buhay kaysa nararamdaman niya. And learn from this and listen carefully. Ang dinideklara niya, learn from this and listen carefully. Ang dinideklara niya
ay hindi nararamdaman niya, kundi yung mangyayari sa kanya pag si Jesus na-touch niya. Kaya tayo pong lahat, mga anak, kayo pong may mga karamdaman, hindi lang po yung mga sakit na hindi napapagaling ng doktor, kundi sakit sa espiritu, sakit sa kaluluwa, sakit sa bulsa, sakit sa isip. Lahat po ng klaseng sakit mula sa diablo, spirit, soul, and body. Kayo pong lahat na meron na yan. My advice, my firm advice, my irrevocable advice ay ito. Huwag kayong lalapit sa Diyos na lumalapit lang. Why? Our Father is a generous God. He loves giving you the best and perfect gift. Nature niya po yun. Huwag po tayong lalapit sa Diyos. Huwag tayong sasamba sa Kanya. Huwag tayong magpupuri. Huwag tayong lalapit. Huwag tayong magpipray na walang inaasahan na tatanggapin sa Kanya. Sumawa po tayong puno ng faith. Nag-worship tayong puno ng faith. Mag-pray tayo, mag-ayuno tayong puno ng faith. Magbigay tayo, anumang pong klaseng bigayan niya, first fruit, tithe, offering, sacrificial for anniversary, o love gift, whatever it is. Maglingkod tayo na puno ng faith. Dahil Jack, tatanggap tayo. Huwag po kayong aating kada linggo na hindi nyo dala ang faith nyo. Huwag nyo iwanan sa bahay, dalhin nyo sa church. Learn from this truth. Understand this truth. Live in this truth. The just, meaning to say holy, pure, righteous, the just shall live by faith. You must understand that. Your life of faith, you're living a life of faith, is your access to the wealth of God. You're living a life of faith is the key to have the all of God. You're living a life of faith is the key to enjoy the glory of God. You're living a life of faith is the key to live a supernatural life. Anong ibig sabihin tatay ng supernatural life? Hallelujah! It is a life of signs, wonders, and miracles. Amen. Your faith in God is the key to be like Jesus every day. Your life of faith or living a life of faith is the key for you to make impossible things, hallelujah, possible. Your faith, a life of faith in God, is the key, yung susi, for you to enjoy your immortality. Your faith, your life of faith in God, is the key, ang susi, upang ma-enjoy nyo ang inyong immunity. Ano pang ibig sabihin ng immunity? Exemption from. Exemption from all the works of the devil. Amen. Ayun pong meaning ng immunity. Ang mga Pariseo takot sa ketong. Si Jesus hinahanap ang ketongin. Pinapatungan ng kamay. Alam niya, ang Diyos ay sumasa kanya. At alam niya, ang Diyos ay sumasa kanya, higit na makapangyarihan sa anumang ketong. At dahil pinapaniwalaan niya yon, walang tumatalab sa kanya.
At huwag niyo nga kalimutan, Jesus is our shield, Living Like Jesus Church. Nang si Jesus po'y nagpunta sa mundong ito, siya po'y lumalakad sa kalagayan bilang tao na punong-puno ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi nakikita, siya po'y Espiritu. At si Jesus po'y dumating sa mundong ito, punong-puno ng Diyos, hindi lang upang i-represent ang Diyos, kundi para ihayag ang Diyos sa lahat. Ganito rin sa inyo, Jesus is our shield. Ang Diyos ay suma sa inyo. Kaya kahit saan kayo pumunta, ang Diyos ay kasama niyo. Nakaupo ka sa bus, kasama, ando doon ang Diyos. Nagpunta ka sa palengke, ando doon ang Diyos. Nando doon ka sa trabaho mo, sa opisina, mula bukas hanggang Friday, here and abroad. Kung saan yung opisina mo, saan yung place of business mo, ando doon ang Diyos. Nakasakay ka sa sasakyan, anumang klase yan, ando doon ang Diyos. Saan kalsada ka man dumaan, lumakad, ando doon ang Diyos. Ano man ang ayos at suot mo, saan ka man pumunta, ando doon ang Diyos. Koreando, bobo, koreando, bebeshik. Are you still there? Naglalaba ka, nagluluto, saan mang lugar yan, ando doon ang Diyos. Ano mang eroplano sinasakyan mo, local o international ang flight mo, saan ka man nakaupo, ando doon ang Diyos. Ano mang school ang pinapasukan mo, ando doon ang Diyos. Kung taga Quezon City ka, pumunta ka ng Manila, pumunta ka ng Las Piñas, Taguig, Pateros, Makati, Mandaluyong, Malabon, Nabotas, buong NCR, saan ka man pumunta, ando doon ang Diyos. Kung ang trabaho mo ay nationwide, maaring ikaw ay engineer, architect, o lawyer, pumunta ka ng Luzon, pumunta ka ng Visayas, pumunta ka ng Mindanao, saan ka man pumunta sa buong Pilipinas, ando ng Diyos. Kung kayo po'y magtatanong, bakit kahit saan kayo pumunta, ando doon ng Diyos? Kasama niyo siya. May tao po ba dito? Nakatira siya sa inyo! Don't ever forget that. You must not forget that. Huwag natin bigyan si Satanas ng pagkakataong tumawa at manalo kahit sa panaginip, kahit isang segundo. Huwag niyong kalimutan ang Diyos na nakatira sa inyo. Huwag niyong kakalimutan. Tinanggap niyo siya. Ang tinanggap niyo ay hindi rebulto, hindi figurin, hindi maputi, hindi maitim, hindi matangkad, hindi pandak. Ang tinanggap niyo ay buhay na Diyos makapangyarihan sa lahat. Connect your faith to God. Connect your faith to Jesus. Nakakita na kayo ng bakal? Hindi ba yung bakal, kadalasan pag hindi nalilinis, tumatagal may kalawang? At pag hindi nalilinis, yung kalawang nakakabit sa bakal. Is that correct? Yan po ang ibig sabihin, connect your faith to God. Kagaya ng kalawang.
Hindi siya umiwalay sa bakal. Nakakita na po kayo ng isda? Pakitaas po yung dalawang kamay na nakakita rito ng isda. Of course, lahat tayo kasi kinakain niyo siya. Nakakita na po kayo ng tubig. Of course, lahat tayo, iniinom niyo siya. Pinapaligo niyo. Nababasa kayo ng ulan. Nakakita na kayo aquarium. Ano laman na aquarium? Tubig at saka isda. Hindi sila naghihiwalay, tama? Hindi siya pwedeng tawagin aquarium kung puro tubig lang at saka bato nang walang isda. At hindi siya pwedeng tawagin aquarium kung puro goldfish po yan at puro isda nang walang tubig at walang bato at walang mga halaman. Is that correct? Yan po ang faith. Lagi nakakabit kay Jesus. Amen. Huwag niyo pong kakalimutan yan. At yan po ang ibig kong sabihin noon pa, ang taga-oras ng himala, ang pinakamakapangyarang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Marami po takot mamatay. Hindi tayo natatakot mamatay. Dahil hindi tayo pwedeng mamatay. Bakit hindi tayo pwedeng mamatay? Sapagkat nakatira sa atin ang Diyos na buhay na siya nating eternal life. Orianda babaka. Woo! Hallelujah! Kaya dapat hindi tayo nalulungkot. Dahil ang nakatira sa atin Diyos ay hindi talunan kagaya ng diablo. Ang Diyos na nakatira sa atin ay winner, victorious, triumphant forever. Tatay, bakit po yung mga bishop at mga pastor kapatiran sa iba't ibang fellowship, evangelical, charismatic, full gospel, and so-called prophetic and apostolic, nalulungkot pa kahit pa paano. Sila lang may gusto nun. Pero si Jesus na nakatira sa kanila, na nakalimutan nilang nakatira sa kanila, tayo nilang payagang maghari sa kanila, na nakatira sa inyo kahit minsan hindi nalulungkot. At kung papayagan niyo po siyang maghari sa buhay niyo at makagalaw, at dapat, dahil siya talaga ang Panginoon, ano man yung pagpapalungkot na gawin ng diablo sa inyo, at ano man yung kalungkutan na nakikita nyo nagaganap sa mundo, yung kaligayahan mo at kagalakan sa Diyos, kahit minsan, hindi mawawala. You must choose. Pipili ka. Papayag ka bang malungkot? O pipilitin mo maging masaya kahit yung kapaligiran mo ay pangit ang nangyayari. It's a choice. Of course, hindi ko po ibig sabihin na pag may namamatay sa paligid, kagaya ng nangyari sa giyera ng Ukraine War, at marami namamatay sa sakit at karamdaman, natutuwa tayo. I'm not saying that. What I'm saying, gaano man kapangit ang nangyayari, ang joy mo hindi nawawala. Nagaya ni Paul, nakakulong siya sa Philippian jail. Kinadena siya, pati si Silas. Pero Apostle Paul chose to rejoice. He chose to be joyful than to be sad. It's a decision. Kaya ang sabi niya sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. At ang sabi ng 1 Thessalonians 5:16 and 18, give thanks to the Lord always.
Sabihin na salitang always, ano man yung sitwasyon, lagi kang maging magpasalamat sa Diyos. At wala po ko alam na nagpapasalamat sa Panginoong yung mukha hindi mapaliwanag. Wala ako alam na nagpapasalamat sa Diyos na yung mukha, alam niya na ibig sabihin, hindi madrawing. Naintindihan niyo po ako. Alam ko lahat na nagpapasalamat sa Diyos ay masaya. Kasi paano ka makakapagpasalamat sa Diyos ng gusto nang hindi ma-express sa mukha mo yung kagalakan? Are you still there? Kasi it's so weird, no? Na nakita ka ng mga tao. Sinabi mo nagpapasalamat ka sa Lord, tapos yung eyes mo. Tapos yung eyes mo. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, salamat. Nangingiti kayo. But that is true. Are you still there? Pwede ba yun, tatay? Pinagwikaan ako ng pangit. Ginawa ako ng masama, magpapasalamat pa rin ako sa Lord. Magagalak ako. Hindi lang pwede. Si Apostle Paul, hinataw ng latigong bakal kinadena, pero nagpapasalamat sa Diyos. At nung siya po'y nagpasalamat, kasabay ng pananalangin, ng Diyos nagpadala ng kapangyarihan niya at binuksan yung kulungan, yung kadena. Sa mga paa nila'y kinalag! At naging daan po yan ng kaligtasan ng maraming. Naging daan yan ng kaligtasan ng maraming bilanggo. At di lang po sila, pati po yung Philippian jailer, yung kapitan ng kulungan, pati yung kanyang pamilya. Gusto niyo laging talo si Satan? Taas po yung dalawang kamay rito ng gustong laging talo si Satan. Sa lahat ng labanan, sa lahat ng lugar, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pangyayari, sabihin natin, napakapangit na pangyari. Gawa ng diablo. Gusto niyo laging talo si Satan, pakiwave yung dalawang kamay ng gustong laging talo si Satan. Ito po ang sikreto. Satan is defeated by our praise. Si Satanas po ay talo sa ating mga pagpupuri sa Diyos. Kaya kahit pangit ang gawa ng diablo at gusto ko niyang palungkutin, gusto ko niyang talunin at ilugmok, ang gawin mo ay magpasalamat, magpuri, sapagkat si Satan ay matatalo sa kanyang sariling gawa. Kaya imbis na yung bulay-bulangin, yung pangit na nangyayari, yung nararamdaman mo na gusto ng diablong ikumpisal mo, ang gawin mo na lang ay magpasalamat sa Diyos at magsabing, pag natouch ko ang Panginoon, I will be made whole. I-connect niyo po ang inyong faith sa Panginoon. Sino po rito yung nagtatrabaho sa opisina? Pakitaas yung dalawang kamay. Lahat ito MMDA. Lahat ito sweeper sa kalsada. Wala nagtatrabaho rito sa opisina. So lahat ito nagtitinda ng puto bongbong, pansit. Wala rito nag-opisina. Tapos yung dalawang kamay rito nang nag-opisina. Ay, Diyos ko. Pinapatawan niyo kami ng Panginoong Hesus. Tapos po rito yung kamay ng nakakita na ng opisina. Yan, di nagkasundo tayo. Kasi ang pananampalataya, hindi disagreement yan eh. It is unity. It is harmony. It is to agree. Ano po nakikita niyo po sa opisina? Kopunban. Tama. Stapler. Tama. Resibo. Tama. So, yung resibo, tapos yung kopunban, may mga sulat,
tinype, importante, kinuimputer, para hindi makalat, hindi mawala. Anong ginagawa? Ini-stapler. I-connect niyo po yung faith niyo kay Jesus. Kagaya po ng resibo at ng papel na may mga importanteng laman at dokumento, ini-stapler. Ikabit nyo ang faith nyo, stapler nyo yung inyong faith sa Panginoon. At kahit saan po ilagay yung ini-stapler na dokumento, nilagay sa vault, inilagay doon sa drawer, sigurado ang katotohanan ito. Silang dalawa ay magkasama. Connect your faith to Jesus. Amen. Your life of faith in God is the key, susi, to rule and to reign. And to emerge victorious in every situation and circumstances of life that you are facing or about to face. Ang pananampalataya ang susi para hindi kayo natitinag. Ang pananampalataya po ay kagaya ng strong tower. Nakadanas po siya ng init, ng bagyo, ng lindol, ng hangin. Pero yung strong tower, nakatayo pa rin. Kaya ang inyo pong ideklara palagi ay hindi yung gawa ng dyablo, hindi yung nararamdaman mo, hindi yung gawa ng sinamang tao, hindi yung sabi ng dyaryo, ng mga reporter, ng mga politiko, hindi yung palabas sa television, hindi mga basurang bagay na nakikita mo dyan sa Facebook at saka sa YouTube, sa internet. Ang ideklara mo ay ang salita ng Diyos. Yung mga pangako ng Diyos, yung mga ginagawa ng Diyos, at yung sinasabi ng Diyos na totoo lahat at nagaganap ngayon at siya'y tuloy-tuloy na nangyayari. Kapag tayo po ay lalapit sa Diyos, dalhin niyo ang inyong pananampalataya. Huwag niyong iwanan. Huwag niyong itago. Dalhin niyo siya. Dahil pag nakita ng Diyos ang faith na yan, at siya inyong in-exercise, ginamit. Yung langit na bukas na pinangako ng Diyos sa atin, nang sabi niya, ibubuhos ko maraming biyayang walang sukat paglagyan. You will have it. At pag lahat ng panalangin nyo ay ginawa nyo mula sa pusong malinis, na punong-puno ng sincerity sa Diyos at pananampalataya, gaano naman karami yung inyong petition, lahat siya ay answers prayer. Kaya pag tayo po ilalapit sa Diyos, ang hinahanap niya sa atin at gusto niyang makita ay hindi yung problema natin, hindi nararamdaman mo, hindi yung gawa ng dyablo. Kasi alam niya lahat yan. Ang gusto niyang makita ay ang pananampalataya mo dahil siya ay willing and able, always ready to give you your signs, your wonders, and your miracles. Ang sabi po ng Book of Luke, chapter 4, marami pong tao at widow sa saripat. Hindi lamang po ang babae na na-encounter ni Elijah, marami. Pero ang nanagana lang at nakasurvive sa famine ay yung babae sa saripat na kung saan ay may isang anak at may huling hapunan. Pero sabi ng Bible sa 2 Kings 5, napakarami pong may ketong sa Syria, hindi lang sinaama na general. Maraming may ketong. Pero ang gumaling sinaaman lang. Bakit? Yung babae sa saripat, na byuda, na may isang anak, at sinaaman, sila ang sumampalataya sa Diyos. At yun pong sinasabi ko kanina, kawawa po ang ating mga kapatiran sa iba't ibang fellowship. Malinis ang puso, mahal ang Panginoon, so honest, na naglilingkod, gustong matanggap ang mga pangako niya pero hindi nararanasan dahil yung faith nila missing.
At isang reason kung bakit missing, yung faith na nagtuturo, missing. Kasi kung anong klase na leader ka, yun, ang spirit na bababa sa tinuturuan mo. At kung hindi nararanasan ng bishop at pastor at teacher at evangelist at so-called prophet at apostle ng Diyos araw-araw, hindi rin siya mararanasan ng kongregasyon. Totoo po yun, may hawak silang Bible, nagbabasa ng Bible, at kagaya ng sabi ko kanina, sumusulat ng maraming libro, gumagamit ng mga verses sa Bible, pero walang power na nagmamanifest. Hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Sino sa inyo niniwalang kayang gawin ng komunista yan? Yan, magbasa ng Bible. Kasi para sa lahat ito eh. They understand that. Ang salita ng Diyos na binabasa po natin ay hindi sapat para baguhin ang sino man. Kinakailangan, kasabay na pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ay pananampalataya na ang presensya ng Diyos ay nahayag kasama ng kanyang salita. Yun ang nagbabago ng buhay. Isn't God so good? So caring, so compassionate to you, His precious dear children. Yung mahirap sa mundo at mahirap sa maraming pastor at bishop at Kristiyano mag-aano sa inyo. Listen to what Jesus said in Mark 9:23. Ang sabi niya, lahat ng bagay ay posible sa inyo taga-oras ng himala dahil kayo sumasampalataya. Sa English po yung salitang lahat ng bagay ay all things. At sa Tagalog yung all things ay lahat ng bagay. So, lahat ng bagay, posible raw sa inyo. Makakalungkot po, maraming theologian, bishop at pastor, scholar, may doctorate, professor sa Bible School. Grabe po yung unbelief. Bakit sila po nagugulumihanan at nakukompuse kung may mabuhay na patay ngayon? Walang imposible sa Diyos. Bakit sila namumulagat at nagtataka at nababaliw sa kakaisip kung yung mga bulag nakakita? Wala kang mahirap sa Diyos. Bakit sila namamangat namumulagat kung yung mga pilay ay lumalakad, naka-wheelchair, ay tumatakbo? Wala kang imposible sa Diyos. Bakit sila nagugulumihan at nababaliw sa kakaisip? Kung bakit yung mga tinapit isda, ay pag pinagpipray natin, mga pansit, yung mga rin ng Panginoon, yung mga pandisan na dumadami, wala kang mahirap sa Diyos. At kahit hindi ka bishop, hindi ka pastor, kahit bagong dalo ka pa lang sa oras ng himala, pag ikaw ay nabuhay sa pananampalataya, lahat ng bagay ay posible sa iyo. Hindi mo na po problemahin kaligtasan ng pamilya mo. Sapagkat pag nanalangin ka, you believe. Ikaw ay sinagot ng Diyos. At kulang pa yung kamag-anak mo sa kayang iligtas ng Diyos. Woo! Amen? Alala ko noon, mayroong prayer request sa akin. May ma-opera po ng doktor yung kanya pong tatay. Kasi in-x-ray po ng doktor yung bituka, parang kadena, buhol-buhol. Hindi po ma-opera. Tsaka mamamatay po siya. So hindi ginalaw. Pero ang problema, sobrang sakit. Nakakatulog, namimilipit sa higaan. So napaabot po sa lingkod ng Diyos yung kaso. Hindi po ako nakatingin doon sa problema. Hindi ako nakatingin doon sa imposible. Kasi buhol-buhol po yung bituka eh. Sino pwedeng magkalag nun? Kung guguntingin mo yun, di patay yung tao. Kaya lagyan mo pa siya ng marami anesthesia, it won't work. Hindi ako nakatingin doon. Sa Diyos ako nakatingin. At habang nakatingin ako sa kanyang pananampalataya ako, hindi umaalis sa kanya. Pinag-pray ko po ito. Napakalayong lugar, Cagayan Valley. Ako po yung nandito sa Quezon City. Pinag-pray ko po siya, kinalag ng Diyos.
Na maaaring masabi nyo, tatay kasi apostol ka. Anak ka naman eh. Ang dami kong kilalang may title na apostle pero wala namang miracle na ginagawa. So wala sa title yan eh. Nasa relasyon sa Diyos yan. At nasa paniniwala na alat ang sinabi ni Jesus ay totoo. At nasa pamumuhay na puno ng pananampalataya na naniniwalang yung ginawa ni Jesus kaya niyang gawin. Isang araw, lumapit po sa ating anak na pastor. Sabi niya, tatay, yung anak ko po, hindi makapanganak. Kasi yung pusod ng bata nakapulupot sa leeg. At critical po yung kalagayan ng bata kasi masasapokate eh. Nakapulupot po yung yung parang walang babae rito. Sagutin niyo ako lahat. Ano? Ayun. Pusod. Ito kasi mga anak ko. No. Grabe ang faith ng mga to, hindi mo makausap eh. So, yung pusod nakapulupot sa leeg. Masasapokate yung bata, mamamatay. Siyempre, kada galaw ng nanay, yung pusod na yun, may movement. Kaya hindi makalabas yung bata at may posibilidad na masakal. Hindi ako nakatingin sa imposible. Nakatingin ako sa makapangyarihang Diyos. Nung nagsabing walang imposible sa kanya, pinag-pray ni tatay, nakalipas yung 2 araw, nanganak po siya. At nakita ko yung anak, napakagandang bata. Tatay, kaya ko rin yun. If you believe, it will be done to you. Bakit po tayo nananalangin? Hindi dahil inutos lang siya ng Diyos. Kasi kung yun lang ang reason pa tayo nananalangin, kagaya lang ibang fellowship, sayang yung panalangin mo. Ba't tayo nananalangin? Kasi may problema tayo, maaaring totoo po yun. Pero kung dahilan mo lang, ba't ka nanalangin kasi may problema ka, walang mangyayari sa iyo. Isa lang po ang dahilan. Naniniwala tayo na hindi lang siya sumasagot sa panalangin. Na lahat ay kaya niyang gawin. At alam natin ang susi para ang Diyos ay gumalaw. Ano yung susi? Have faith in God. Amen. Kapag tayo po yung nananalangin kasama ang faith, ang Diyos tsak sasagot. At huwag ka munang maniwalang sumagot siya kasi may nakita ka na. Hindi faith yun. That is the works of the flesh. You live by sight, by senses. Huwag mo munang damahin na siya'y sumagot kung yung pakiramdam mo gumanda. That is feeling. Naniwala ka kahit wala kang nakita na siya'y sumagot. Anong basihan, tatay? Sinabi niya, tumawag ka sa akin, ako'y sasagot. Ang basihan, ang salita niya, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Nagsasabi siya ng totoo. Sabi niya sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Hindi niya sinabing pag-aaralan niyang bigyan kayo, titingnan niya baka makatanggap kayo. Sabi niya kayo ay bibigyan. Kumanap kayo makakasumpong. O kumato kayo, sabi niya, kumato kayo, yung pinto, isasara ko, amen? Kumato kayo ng kumatok. At huwag kayo magsawa ng kakakatok, naririnig ko kayo, amen? No. Kumato kayo at ang pinto ay bubuksan. Hindi po ng maliit, wide open. Amen.
I-connect natin ang ating faith sa Diyos. Paniwalaan natin ang mga salita niya. Sundin natin ang mga utos niya. At ang himala ng buhay, araw-araw, ay inyo. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay umakot pumikit. Will you worship God? And believe that today, great things is about to happen. Marvelous things is about to take place. Signs, wonders, and miracles is about to be released from heaven. Because God is here. The Holy Spirit is here. Lord Most High, Jesus Christ, we rely on your grace. Adonai, crown in praise. Lord Most High, Jesus Christ. And we cry out your name, El Shaddai, God of grace. Lord Most High, Jesus Christ. Jesus, precious Jesus. We rely on your grace. Adonai, crown in praise. Lord Most High, Jesus Christ. And we all cry, glory. Yes, Lord, your glory. And we all cry, glory, for there is something more. And we all cry, glory to the King, glory to the Lamb of God. And we all cry, glory. Yes, we all cry, glory. And we all cry, glory to the King. Glory to the Lamb of God. Forever you will be. Forever you will be. To the Lamb upon the throne. To the Lamb upon the throne. Oh, gladly bend my knee. And worship you alone. Worship you alone. Forever you will be. Forever Love you, Lord Jesus. Thank you for loving us. For the Lamb upon the throne. the Lamb upon the throne. I gladly bend my knee. I gladly bend my knees
and worship you alone. And I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile men to God. And I will proclaim, we will, Lord, unstoppable, the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be, the Lamb upon the throne. I gladly bend my knee. And worship you alone. My soul sings, my spirit shouts. With every breath, I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. I will give you glory, tell your wondrous story, how you rescued me. I'm the guilty one, but you sacrificed your son, your one and only. Now I stand before you, blameless and holy. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón. Saan po kayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, natin pong glorious, spirit-led live streaming ngayong pong araw ng linggo. Kasama po ng mga nandito. Narinig niyo po kung gaano kahalaga ang salitang have faith in God. Aman po ang inyong pong needs ngayon. Ari kayo po may mga sakit, iba't ibang uri. Gusto niyong gumaling. O kayo po ay nangangailangan ng breakthrough sa trabaho, sa negosyo. Nangangailangan ng wisdom kasi kayo po ay understanding. Pag-take ng board exam, na favor sa inyo pong company, you want to go abroad.
Kung may mga dokumento kayong inaayos na kinakailangan, may ayos agad. Dahil siya po importante, maaring lupa, bahay, o binibenta nyo, o binibili ninyo, o maaring may sigalot sa inyong pamilya, o maaring gusto nyo maka-breakthrough sa ministry, kay taga-ibang fellowship, gusto nyo maging kagaya ng Panginoon, o gusto nyo po ng power at glory mula sa Diyos. Ano man po ang inyong pong needs, ang Diyos po ay nangako that He will supply all your need. All means everything. Ang kailangan nyo lang pong ay lumapit sa Kanya na may pananampalataya. And the moment you do that, that supply according to your need, all your need is yours. God will meet you and He will satisfy you. Kaya saan man po kayo naroroon, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kumakbang po kayo ng isang hakbang. Thank you, Jesus. And I'm crying out, and I want to live for you alone. Yes, Lord, for you alone. You have captured my heart, mi corazón. My soul sings, my spirit shouts. With every breath, I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Sabihin niyo po ito ng buong puso, mga magulang, mga kapatid, mga minamahal. Bawat isa. Sabihin niyo po ito. Mabuting Amang Diyos, salamat po na lagi kang nandiyan dyan para tulungan ako. Kasi ako'y mahal na mahal mo. Ito po ako ngayon. Hindi lang lumalapit na puno ng pananampalataya, kundi humingi ng tawad sa aking mga pagkakasala, sa aking mga pagsuway, sa aking mga pagkukulang. Patawad po kung ako po'y nainggit, ako po'y naghinanakit, nagtampo, nahabag sa sarili, nagsalita ng pangit sa aking pamilya, sa aking kapwa, at sa ibang tao, nahabag sa sarili, na puno ng bitterness, pride, unforgiveness, hopelessness, helplessness. Patawad po kung nagkulang ako ng pag-ibig, pagtitiwala, pagsunod sa iyong mga utos. Patawad din po kung hindi kita inuna sa lahat ng bagay. Hindi ako nagpakalalim sa commitment at faithfulness sa iyo. Patawad din po kung naisip ko ang mga albularyo, espiritista, fake healer, psychic healer, pyramid healer, mananawas, tarot reader, at Feng Shui expert para tulungan ako. Patawad po ang aking katawan ay dinumihan ko sa pamamagitan ng alak, sigarilyo, at ako'y nagbaka sakali na umunlad sa pamamagitan ng sugal. Nagkamali po ako. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Hindi ko na ito babalikan pa. Ito'y mali. At patawa din po kung ako'y tumawag sa mga patay, kamag-anak ko o ibang tao
na hindi ako naririnig, hindi ako nakikita, at hindi alam ang problema ko kasi sila ipatay na. Kaysa sa iyo, ako tumawag, manalangin, humingi ng tulong. Diyos na buhay, patawad po sa lahat ng kasalanan ito. Tinatakwil ko ang lahat ng maling ito. Hindi ko na ito gagawin. Hindi ko na ito babalikan. Panginoong Yesus, kahit sa isang tagapagligtas ng sangkatauhan, pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay. Pagharian mo po ako. Ibigay mo sa akin ang pinakabuhay mo. Gawin mo ako na kagaya mo. Pangunahan mo po ako sa landas na matuwid, sa banal at malinis na pamumuhay. Salamat po. Ako'y iniligtas mo sa kamatayan, sa apoy ng impyerno, at binigyan ng buhay na walang hanggan. Tinanggap ko po, Ama, ang iyong pagpapatawad, ang paghuhugas ng iyong banal na dugo sa aking buhay. Panginoong Yesus, anak na ako ng Diyos ngayon. Masagana, malusog, pinagpala, at makapangyarihan. Mananatili ako sa iyo, Panginoong Yesus, magpapakatapat, susunod sa mga utos mo, at mabubuhay sa pagbibigay para ako'y maging pagpapala sa bansang ito at sa buong mundo. Salamat po sa karapatan, pribileyo na maging anak ng Diyos. Anak na ako ngayon ng Diyos. Ipagmamalaki ko siya. Ipaglalaban ko siya. At hindi ko kakalimutan ang Diyos na nagligtas sa akin, nagpagaling sa akin, nagpala sa akin, sumama sa akin, ay nakatira sa akin. Hindi ko kakalimutan saan man ako pumunta, anumang araw, anumang oras, anuman ang sitwasyon ko, ang Diyos ay nakatira sa akin. Pinatatawad ko na ang sinumang tao na nagkasala sa akin. Kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kasama sa trabaho, na nagkasala sa akin, ay pinatatawad ko na ngayon din. Pinatatawad ko na sila ngayon din. Sige po, patawarin niyo po ang mga tao na kayo po'y naghinanakit, kayo po'y nagtampo, kayo po'y sumama ang loob. Patawarin niyo po silang lahat. Sige po, patawarin niyo po sila. Kung kayo po'y nakapagpatawad na, sabihin niyo ito, Panginoong Yesus, salamat po. Lahat ng sakit ko, banggitin niyo po kung anong sakit ninyo. Sige po, banggitin niyo po kung ano pong sakit niyo. Lakasan po ninyo. Banggitin niyo kung anong mga sakit niyo. Tayo po sa TV screen, sa radio set, sa live streaming, banggitin niyo po ang mga sakit niyo.
Sabihin niyo, salamat Panginoong Hesus. Ang mga sakit ko ay kinuha mo na. Ako'y magaling na. Sa mga sugat mo, ako'y magaling na. Nasugatan ka upang bigyan ako ng kagalingan. Kinuha mo na ang aking mga karamdaman. Ako'y magaling na. Taas niyo po yung dalawang kamay. Cancer, goiter, leukemia, myoma, glaucoma, catarata, astigmatism, any eye problem, any eye pain, I rebuke you. Go! Iwanan mo sila in Jesus' name. At huwag ka nang babalik. Espiritu ka ng pagka-paralyze, espiritu ka ng rayuma, diabetes, mataas na kolesterol, go! I rebuke you in Jesus' name. Butas na puso, masaran ka. Lumalaking puso, maging normal ka. Mataas na blood pressure, eye pressure. Inutusan kitang maging normal in Jesus' name. Diabetes, go! Cholesterol, be drained. Mataas na uric acid sa katawan, be drained. Gas sa katawan, come out in Jesus' name. Chest pain, back pain, bone pain, go! I rebuke you. Esophagus problem, colon problem, liver problem, kidney problem, lung problem, whatever pain it is in your being, go! I rebuke it in Jesus' name and never to return. Naman ko, meron po itong dinadialysis. Ang mga bato po yung sirana. Bigyan mo sila ng bagong mga bato. Thank you for performing creative miracles today. Kung mga retina nila ay sira, bigyan mo ng bagong retina. Mga mata nila, kung ang cornea po ay may defect, ang pupil, ay bigyan mo po sila ng bagong cornea at pupil. Espiritu ka ng pagkabulag, pagkabingi. Get out of that beautiful eyes. Get out of that beautiful ears in Jesus' name. Goiter, sore throat, lung cancer, die! I rebuke you in Jesus' name. Espiritu ka ng pagkabaog, I rebuke you. Get out of that womb and never to return in Jesus' name. Multiple arthritis, mga kirot sa mga bato na, sa mga buto na, sa mga laman at mga ugat na yan, I rebuke you. Iwanan mo mga bagay na yan, mga cell na yan, mga buto, ugat at laman na yan in Jesus' name. Nasabihin niyo po ito ng malakas, Lord, salamat po. Ako'y magaling na. I-wave niyo po yung dalawang kamay, Lord, salamat po. Ako'y magaling na. Magaling na. So kung kayo po'y pwedeng tumalon, hindi kayo bagong opera, hindi kayo nagdadalang tao, taglili, kaya nyo tumalon, lukso. Talon. Sige po, huwag kayong matakot, lundag. Sige po, magaling na po kayo. Taas po yung paa, kanan. Kaliwa. Kanan, kaliwa. Bilisan po natin. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Bend. Swing po yung katawan. Swing. Galaw po yung ulo. Kaliwa, kanan, akit, manawag, babataas. Sabihin niyo po, Lord, salamat po. Magaling na ako. Wala na ang karamdaman ko. Palakpakan natin si Jesus. Wala pong aalis dyan. Dyan lang po kayo. Lalapitan po kayo ng mga manggagawa na, sabihin niyo po sa kanila kung ano pong gumaling sa inyo. Salatan niyo po ako i-email, tawagan. Oh, I want to hear from you. Marami pong himalang ginawa ang Diyos. Sobrang dami. Nationwide and around the world. I want to hear from you. Sige po, sabihin niyo po sa kanila kung ano pong gumaling sa inyo. Patuloy tayo magtaas ng dalawang kamay. Ama, iunat mo rin po yung kamay, ang walang trabaho ay bigyan mo. Ang sirang pamilya ay buuin mo. Ang mga alipin po ng drugs ay palayain mo. Ang mga lasinggero ay palayain mo. Mga sugarol ay hipuin mo, dalawin mo sila ngayon. Ang mga sabongero, o Diyos, ay iligtas mo. Ang mamamatay tao, ang kriminal, ay abutin mo ngayon. Ang kamag-anak nilang bakla ay gawin mong lalaki. Ang kamag-anak nilang tomboy ay gawin mong babae. Bigyan mo po sila ng tamang puso. Kung sila po'y nasa katawang lalaki, ang ibigay may pusong lalaki. Kung sila po'y nasa katawang babae, ang ibigay may puso ng isang babae. Ang mga negosyong bagsak at bankrupt ay resurrect mo. Ang kaisipang magulo ay bigyan mo ng kapayapaan. I rebuke the spirit of anxiety. I rebuke the spirit of depression. I rebuke the spirit of oppression. Go! Leave that mind in Jesus' name and never to return. Ang mga manggagawa na nakangailangan po ng breakthrough sa paglilingkod, ay dalawin mo.
Gawin mo silang kagaya ng Panginoong Jesucristo. At ang nananalangin na sila po empower ng Holy Spirit ay bautismo mo sa Espiritu Santo. Let them speak in tongues, Lord God, and receive the Holy Ghost and be powerful. At ang mahana po, Ama, ng kasagutan sa kanilang mga tanong, salamat sa aking pangalan at pagtuturo. Sila po'y sinagot mo na. Ako ito po hindi pa sapat. Patuloy mo po silang sagutin, O Diyos. Maraming pong salamat. Kayo pong pagtugon ngayong araw na ito. At patuloy mo pong dalawin ang NCR, Father God. Patuloy mong dalawin, Panginoong Jesucristo, ang Luzon, ang Visayas, ang Mindanao. At ipasok mo ang iyong presensya sa bawat departamento ng ehensya ng gobyerno sa buong Pilipinas, mula Malacanang, Father God, hanggang Payatas. Mula Mindanao hanggang Tondo. Abutin mo po, O Diyos, ang sambayan ng Pilipino. Pagpalain mo, Ama, ang aming karagatan. Pagpalain mo ang aming kabukiran. Pagpalain mo ang aming kabundukan. Paramihin mo ang aming mga hayupan, O Diyos. Ang mga manok, ang mga itlog, ang mga kambing, ang mga baka, ang mga kalabaw, ang mga baboy, ang mga itik, ang mga pato. Paramihin mo, O Diyos, ang mga laman ng palaisdaan. Lagyan mo po ng marami isda ang lambat ng mga mangingisda. Yes, Lord God. At ang lahat po na nagdadrive sa kalsada, ay hawakan mo ang puso't isip, Ama, ang mga driver para wala aksidente. Pinawawalang bisa ako, aksidente sa kalsada. Siya man ay motor, tricycle, bisikleta, taxi, truck, bus, SUV, private vehicle. Go! Iwanan mo ang kalsada sa tanas mula NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala kang karapatang magdala ng collision at banggaan sa kalsada. Pinagbabawalan ka namin in Jesus' name. Pamahalaan mo rin ang mahang kalawakan. Hayaan mong safe ang lahat ng bumibiyahe sa aeroplano, local o international. Hawakan mong puso't isip ng piloto, ang first officer, Ama, mga ground crew. At ang lahat po, O Diyos, ng aeroplanong ito'y binabalutan ko ng iyong dugo. Ganon din po, Ama, ang karagatan. Pamahalaan mo ang karagatan. Pinawawalang bisa ako, ang anumang aksidente sa karagatan, banggaan ng barko, nakawan ng isla, pinagbabawalan ko po ito in Jesus' name. Pinagbawalan ko ang mga bagyo na pumasok sa Pilipinas at pinsalain ng mga naglalayag sa karagatan. I rebuke you, Satan, in Jesus' name. Get out of the Philippines. The Philippines belongs to Jesus Christ. At ingatan mo, mga seafarer, mga mangingisda, mga kapitan ng barko, ang mga nagsasagwa, ang mga namamangka, ang involved sa tourism, Ama, na naghahatid ng mga pasero, gamit po ang bangka at mga barkong ito patungo po sa kanilang port of destiny. Lord, dalawin mo rin ang bawat pamilya. Turn them around from religion to a relationship with you. Turn them around from idol to you, O living God. Turn them around from the teaching of every man and bring them to the teaching of Christ. Dalhin mo po sila, Ama, sa lingkod mo, sa tamang apostol, sa tamang ministeryo, Jesus, sa tamang turo ang living like Jesus. At pagpalain mo ang buong Pilipinas, Ama. Magdala ka pa namang investor dito. Bloom the economy, flourish the economy. At ang aming GDP ay taas mo, Father God. Sa mga product ng Pilipinas ay paramihin mo, patamisin mo at samahan mo po ng iyong presensya at matrak ang buong mundo. Pagandahin mo po ang aming mga corn, ang aming mga sweet potato, ang aming mga potato, ang aming po mga bigas, ang aming mga gulay, ang aming pong kinakaing araw-araw na pagkain ay linisin mo, deliver mo, Ama, sa maraming chemical at mga cholesterol na yan na hindi po kailangan ng katawan ng isang tao. Bless, Lord, every food that we are eating every day and the water we are drinking. At ang bawat pamilya ay pag-isahin mo at lahat ay dalhin mo sa iyong pamamahala at lahat ay magdeklara na si Jesus ang Panginoon ng aming pamilya, siya ang aming balutit kalasag. Si Jesus ay para sa amin at kami ay para sa Kanya. Salamat po, Ama, sa kasaganaan ng GSI Shield. Salamat sa wealth transfer. Salamat ng wealth ng wicked. Salamat sa walang tigil na biyaya na tinatanggap ng mga taga-ortang himala dahil sila nagpipir, nagtatay, nag-offering at nabubuhay para sa iyo at sa kaligtasan ng sambayan ng Pilipino at buong mundo. Salamat na lahat ng pinanalangin ng lingkod mo, sinang-ayunan ng buong Living Like Jesus Church ay sinagot mo lahat. Lahat ay sinagot mo. Lahat ay sinagot mo. Kaya ang lahat ng karangalan ay sumaiyo. Ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat. And all the glory be unto you.
At lahat po na naniniwala ang Diyos po'y sumagot sa lahat ng ating pinanalangin sa pulpitong ito ay sama-samang pumalakpak ng malas at magsabi ng malakas na Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.